So ayun, okay. KGX, good morning sa inyo lahat. Ito, pauwi na tayo ng Olongapo. Basa pa yung ating sakyan. So, pag-usapan natin yung BTC, mga lodi, no? So, sino sumabay sa inyo kagabi, no? Sino nag-trigger, no? Simula nung 65.1, bumagsak to hanggang 64.2, no? Napansin niyo yun? So, pinakita naman natin yung apat na trade natin, mga lods, no? So, ako kasi, lagi nyo tatandaan, tulad ng sinabi ko before, hindi ako yung tipong maglulong habang buhay. So, makikita nyo dun sa post ko sa Facebook na nag-short ako and then take profit. Tapos, alam ko may recovery. So, nag-long ako, long position, take profit ulit. And then, nakuha ulit yung 65.1. Nag-short position ako, take profit, and then recovery again, take profit. Diba? So, ngayon, tatanungin ako ng ilan, no? Ano yung next resistance natin, mga lodi, after ng 65.1? So, tinignan ko kanina yung graph, tinignan ko lang. Tapos, ang nakikita ko doon yung 64.1 na kung saan na-reject siya, no? Papunta siya ng 64.1 pero rejected. Tapos, yung 71.1, mahaba siya, mga lods, no? Napakahaba ng support and resistance natin, mga lodi. 64.1 and 61.7. So, sa 61.7, if babawi dyan, kung mabibreak nyo ulit yung 61.7, medyo maganda-ganda to kasi pang-apat na lipad niya na to papuntang 70. Kasi laging rejected sa 70 tapos sabay biglang lumipad hanggang 71. 71.5. Yan yung history ng chart na nakita ko Kasi nga, di ba, may resistance tayo sa YT, tsaka dun sa video natin, yung Monday, Sunday. Siyempre yun pa rin yun. Yun pa rin yun. Ang haba nun, di ba? Ang haba nung ginuhitan natin na yun. So, yun yung nakikita ko ngayon. Si 70, si 60, 67.1, tsaka si 64.1. So, ang dami din nag-comment dun sa ano natin, sa trade natin. Sabi nila, sabi na nga downtrend yung market. Tama yun. At least ikaw, nag-a-analyze ka, no? So, sabi ko na nga ba dapat sumunod ako sa'yo, KGX Tama na yun. Kasi una, at least, congratulations sa'yo. Kasi may sarili kang desisyon, di ba? May sarili kang desisyon na hindi porket sinabi ng mga nagbibigay ng signal or nagbibigay ng support and resistance, susunod ka na agad. Kasi dapat may sarili ka talaga analysis, di ba? So, tama din yun. Dahil nga, kahit pa paano, yung iba naman, syempre yung iba naman na sumunod at natuwa, mag-welcome ako sa inyo dahil nag-thank you nga kayo, di ba? Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo, walang 100% sa TA. Lakasan ng loob yan talaga. Walang 100% ng TA, walang 100% sa crypto. Lakasan talaga ng loob yan, sabi ko sa inyo. Ako, sinishare ko lang kung ano yung nakikita ko na support and resistance, okay? Yun yung nakikita natin, kaya yun yung nilalagay natin, yun yung binibigay natin. May nag-a-alarm, diba? Pero solid yung profit kagabi, no? So, kagabi, ang profit natin is, una, yung short natin is 40 USDT. Tapos, yung long ko is nag-80 plus. Kasi, nag-exit ako ng 64.7. Tapos, pumasok ako ng 64.4. So, nag-take profit ako ng 65.1. So, inintay ko yun sa lumipad. Tapos biglang na-break na naman yung 65.1. So sinubukan mag-short. So nakakuha naman tayo, mga lods. Okay? So ingat lang sa trade, mga idol. Tulad ng sinabi ko, yung ating support and resistance 67.1 and 64.1. Okay? So good luck sa mga lodi natin. Ako, chine-check ko pa kung ano yung gagawin ko ngayon. Focus lang sa work natin. Ako kasi laging ganun, no? Hindi ako nagpo-post pag nasa opisina. So, kung ano yung binigay ko kanina umaga, yun lang yun. Tapos naka-trigger lang ako. So, titingnan ko kung biglang makukuha or kung hindi na makuha, hintay lang. Kasi, yun ako na trader Kalma lang. Hindi ako yung trader na kailangan mag-profit everyday. No, basta ako yung trader na dapat kong sundin kung ano yung support and resistance ko. Okay? So, yun lang. Saludo sa inyong lahat at good morning. Sa mga wala pang BitGet dyan, sa mga wala pang BitGet dyan, nandiyan yung link natin sa comment section tsaka sa description. So, dyan na kayo mag-register. Tulong nyo na sa akin tsaka tulong ko na rin sa inyo. Okay? Magtulungan tayo.